Si Stella naman ay panay singit sa usapan nila kahit hindi naman siya kinakausap ni Kamahalan. Daddy, can I come with you? Maya-maya ay tanong ni Luke sa daddy niya. Sure son, kahit kailan mo gusto. Mabilis na sagot nito sa anak. But, lumingon pa ito sa mama niya at parang nag-aalala pa ang boses nito. Is it okay with you, mommy? Tanong nito. If you go with your dad, then I'll go too. Hindi ako papayag na mag-isa kang pupunta sa kanya. I don't trust anyone. Sagot nito saka tumingin sa akin. Kala mo naman sasaktan ko yung anak mo. At hello, hindi naman ako papayag na pati siya ay sa kondo titira. Ano siya siniswerte? Dad, nagtatanong na ani sa kanya ni Luke. I'll talk to Chelsea first, okay? Sagot nito sa anak niya. Why? Is she your boss para magpaalam ka pa sa kanya? Pwede naman siyang umalis sa kondo mo habang nandun kami ng anak mo, Cody. You know me na ayaw ko ng may ibang tao sa bahay ko. Sarap talagang sabunutan ng babaeng to. Ako pa talagang papaalisin niya sa kondo ni Kamahalan. Bakit? Para magawa niyang plano niyang akitin ulit ang mahal ko? Magsasalita na sana ako nang maunahan ako ni Kamahalan at tinawakan niya pa ang kamay ko na nakapatong sa hita ko. You don't need to go with Luke, Stella. I can hire a nanny para mag-alaga sa kanya. And you don't have any space in my condo. You also know me. Ayoko sa mga taong sinungaling at pinapakailaman ako. Mariing sagot niya dito. Napamaang naman ito sa mga sinabi ni Kamahalan. Napangiti na lang ako sa kanya nang nakakaloko. What? Maybe next time, son, okay? For now, you're going to stay with your mom. Just be good boy, okay? Hindi niya pinansin ang sinabi ni Stella at inabalang sarili na kausapin ng anak niya. Nagmumukha namang tanga si Stella na kahit anong salita niya hindi siya pinapakinggan ni Kamahalan hanggang sa matapos ang pagkain namin at magpaalam silang mag-ina dahil may pupuntahan pa daw. Muli pang yumakap sa kanya ang anak niya at humalik sa pisngi niya. Bye, Dad. I'm happy to meet you. I love you po. Take care, okay? Ginulo pa ang buhok nito sa kahinila ng ina palabas ng kainan. Sinundan ko pa ng tingin ng mga ito palabas ng restaurant. Saka ko binalingan ng tingin si Kamahalan. Bakit? Tanong ko dito nang magpakawala ito ng buntong hininga. Umiling naman ito sa akin saka ako hinapit sa bewang. Nothing babe, let's go. Gusto ko nang magpahinga. Saka ako nito hinalikan sa noo ko at iginiyan na palabas ng kainan. Pagdating sa kondo, pasalampak pa itong umupo sa mahabang sofa. Halatang ang dami niyang iniisip ngayon na problema. Napaupo ako sa tabi niya at hinilot ang sentido niya habang nakapikit ito. Okay ka lang ba, Kamahalan? Tanong ko dito. I think there's something wrong, Chelsea ko. Napakunot noon naman akong tumitig sa mukha niya habang nakapikit pa rin ito. Tumigil ako sa pagmasahe sa noo niya. Nagmulat naman ito ng mata at tumitig sa akin. Hinawakan nito ang dalawa kong kamay. Ha? Tanong ko dito. I think there is something wrong with Stella and that DNA test. Malamlam ako nitong tinitigan sa mga mata ko. Makikita talagang pag-aalala sa mga mata niya. Babe, wala akong maramdaman na lukso ng dugo sa kanya. I am thinking, paano kung hindi talaga ako ang daddy niya? Paano kung Kamahalan? Natural lang siguro yon kasi una pa lang na pagkikita niyong dalawa. Hindi naman siguro nagkakamali ang abogado mo o yung nag-test ng DNA niyong dalawa ni Luke. Agaw ko sa iba pa niyang sasabihin sa akin. Napaisip naman ito dahil sa sinabi ko. Kinabig ako nito sa bewang at dinala sa dibdib niya. Ramdam ko ang paghalik niya sa noo ko, kasabay ng mahigpit na yakap niya sa akin. I'm just thinking. But let's forget about it, babe. I love you, Chelsea ko. Thank you for accepting me and the fact na may anak na ako sa iba. Bulong nito sa akin. Sumiksik pa ako lalo sa leeg niya. Mahal kita eh, kaya tanggap ko ang lahat sa'yo. I'm so lucky to have you, Chelsea ko. Huwag mo akong iiwan ha. Kasi pag nawala ka sa akin, hindi ko kakayanin yun. Ikaw ang Chelsea na nagbibigay ng liwanag sa buhay ko. Chelsea na nagbibigay ng liwanag sa madilim kong mundo. Always remember that, okay? Ikaw lang ang Chelsea ng buhay ko. Napangiti na lang ako sa sinabi niya. Humiwalay ako sa kanya saka ako nakipagsukatan ng titig sa kanya. Tatandaan ko yan lagi.
Hindi kita iiwan, Cody. Hanggat ramdam kong mahal mo ako at hindi mo sinasabing hindi mo na ako mahal. Nasa tabi mo lang ako at handang gawin ang lahat para sa'yo. Mahal na mahal kita. At gaya sa'yo ay ikaw lang din ang kamahalan ng buhay ko. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano bang magmahal ng ganito. Malumanay na saad ko sa kanya habang hinahaplos ang pisngi niya. Dumukwang pa ako para halikan ng mga labi niya. Tumugon naman ito. I love you, Chelsea ko. Mahal din kita, Cody. Nakangiting sagot ko sa kanya. Saka muling yumakap sa malapad niyang dibdib. Sir, umalis po kasi si Ma'am Stella. May meeting po siya sa Paris ng 1 linggo. Kaya ako na pong pinahatid niya dito kay Luke. Saad ng yaya ni Luke habang nasa sala kami at kausap siya. May dala itong isang maleta ng mga gamit ni Luke. Ganun ba? It's okay. You can stay here too kung ikaw ang magbabantay sa kanya habang nandito siya sa akin. You can use the guest room, okay? Salamat po, sir. Teka lang po, aayusin ko lang ang mga gamit ni Luke. Ani nito sa katumayo. Sinamahan ko ito sa dati kong kwarto. Salamat po, Ma'am Chelsea. Wala yon. Pahinga ka na muna dyan. Ako nang bahala kay Luke. Matapos ay nagpaalam ako dito at nagbalik ng sala. Naabutan ko namang nag-uusap silang dalawa. Umupo ako sa kabilang dulo ng sofa. Tita Chelsea seems nice too, Daddy. Mukha po siyang mabait kesa kay Mommy. Ani nito saka tumingin pa sa akin. Napatingin na lang din ako kay kamahalan at napangiti ako sa kanya. Why? Si Mommy po kasi lagi akong pinapagalitan kahit wala po akong kasalanan. Lagi niya po akong sinisigawan at pinapalo. Nakangusong pagsusumbong nito sa daddy niya. Napaawa naman ako kay Luke. Walang hiya talagang babaeng yun. Pati ang batang walang kasalanan sa kanya at galing sa laman at dugo niya ay sinasaktan niya. Anong klaseng ina ba siya? She always did that to you. Nag-aalalang tanong sa kanya ni kamahalan. Tumango naman ito sa daddy niya bago tumingin sa gawi ko. Can I call you Mommy, Tita Chelsea? I know you won't hurt me unlike Mommy. Pagsusumamo nito saka lumapit sa akin at hinalikan ng pisngi ko. Para naman akong na-inlove sa kanya dahil sa ginawa niya. Mahal kong mga bata at hindi ko ugaling manakit sa kanila, lalo pa kung walang kasalanan. Nakangiti naman sa akin si kamahalan. Please po, pagdikit pa ng mga palad nito habang nakalabi sa akin. Oo naman, pwede mo kong tawagin na Mommy Chelsea mo. Diba, Daddy? Nakangiting baling ko kay kamahalan. Malapad naman ang ngiti nito saka lumapit sa kabilang pwesto ko. Niyakap ako sa bewang ko saka ako hinalikan sa pisngi ko. I'd love that, babe. You hear Mommy Chelsea, son? You can call her Mommy. Ngiting-an nito sa anak niya. Nagtatalon naman ito habang pumapalakpak pa. Yay! Yes! Thank you, Mommy Chelsea ko. Ani nito saka ako niyakap din at hinalikan sa pisngi. Parang pakiramdam ko tuloy parang kaming isang pamilya na masaya habang magkayakap. Kahit paano'y nagkaroon agad ng puwang sa puso ko si Luke. Gaya ni kamahalan na hindi naman siya mahirap mahalin. Lalo pa at bata lang siya. Lumabas naman sa kwartong yaya nito at tinawag siya kaya naiwan kaming dalawa ni kamahalan sa sala. Ayaw pa rin ako nitong pakawalan at mahigpit pa rin nitong nakayakap sa likod ko. Mommy, Bulong nito sa punong tenga ko na nagpatayo ng mga balahibo sa bato ko. Napangiti na lang ako nang maramdaman kong mumunti niyang halik sa leeg at bato ko. Kamahalan, tama na. Baka lumabas ang anak mo, nakakahiya. Saway ko dito pero ayaw naman paawat sa akin. Pinaharap ako nito sa kanya saka mabilis na sinakop ang mga labi ko. Saka ko siya tinulak ng dahan-dahan. Tama na kasi. Call me daddy again. Bulong nito habang dahan-dahang dinadampian ng maliliit na halikan leeg ko. Napapaigtad naman ako sa ginagawa nito. I want you to call me daddy too, Mommy. Sa namamaos na boses nito, gusto kong matawa sa mga sinasabi niya. Pakiramdam ko nagtatayuan ng mga balahibo sa buong katawan ko dahil sa gusto niyang mangyari. Tinulak ko siya palayo sa akin habang nagpipigil ako sa tawa ko. What, Chelsea ko? Is there a problem if you call me daddy, ha? Natatawa talaga ako. Natawa ako ng tuluyan lalo pa at ang cute ng reaksyon niya. Nakangusong ani nito. Saka ako binitawan at naglakad papasok sa kwarto.
Sumunod naman ako sa kanya na tumatawa pa din. Ang baduy kasi kamahalan. Daddy talaga? Tanong ko sa kanya. Umupo ito sa gilid ng kama. Mas gusto ko na yun eh. Parang batang nagtatampong mahal ko. Hindi naman ako si Luke para daddy ang itawag sa'yo kamahalan ko. Chelsea ko, mas sweet ang ganun. Call me daddy and I will call you mommy. Ani nito sa akin. Napangiti na naman ako. Kasi naman, call me daddy or I will punish you till morning. Straight. No more time out. Pagbabanta pa nito sa akin. Napatikom naman ako sa bibig ko. Kilala kong pasaway na to kung anong sinabi niya ginagawa niya. Kagaya dati. Don't dare me, mommy. Nakakalokong ngiti ang pinakawalan nito sa akin. Saka ako hinalikan sa mga labi ko. May kumatok sa pinto. Tinulak ko siya nang madinig ko ang boses ng yaya ni Luke sa labas ng kwarto namin. Humiwalay naman ito sa akin pero ayaw pa rin akong bitawan. Alis ka na. Sinakop nito ang mga labi ko muli. Daddy? O something? Ani nitong muli. Come on, mami ko. Pasaway talaga ang isang to eh. Okay. Grabe. Daddy. Daddy na kong daddy. Alis ka na dyan. Baka may kailangan si Luke. Hinalikan ako nito ulit sa labi ko pero mabilis lang. Say daddy in a sweet tone, mami ko. Saka kita pakakawalan. Inis naman ang isang ito. Oo na, kinikilig ako sa gusto niyang mangyari. Pero parang nakakahiya naman ata. Ano naman kasing naisipan ng lalaking to? Daddy ko, please? Pagsuko ko sa kanya at ginawa ang gusto niya. Saka naman ako binitawan at tinulungan akong makatayo. I love that, mami ko. I love you. Saka ako nito hinalikan sa noo ko at iginiya na palabas ng kwarto. Akala ko nang malaman naming may anak na siya sa iba, ay may magbabago sa kanya. Yung pakikitungo niya sa akin, akala ko ay mababawasan pero mali pala ako. Mas lalo pa siyang naging sweet sa akin at mas lalo kong naramdaman ang pagmamahal niya sa akin. Pagmamahal na kailanman ay hindi ko pagsasawa ang damhin. Mommy, sit beside me please. Gusto ko po sabay tayo kumain. Paglalambing sa akin ni Luke. Ngumiti naman ako dito saka umupo sa tabi niya. Ang bibong bata ni Luke, kahit sinong inay magugustuhang anak siya. Makulit, masiyahin at madaldal. Tinulungan pa ako nito kanina na magluto ng hotcake dahil paborito niya daw ito. Kagaya ni kamahalan ko ay lagi din itong nakayakap at nakahalik sa pisngi ko. Mag-ama nga naman. Share po tayo, Mommy Chelsea. Nito saka ako sinubuan ng hotcake na kinakain niya. Sweet naman. Thank you. Sagot ko dito at sinubuan ko din siya. Maya-maya ay nagulat na lang kami pareho nang may biglang yumakap sa likuran namin. Can I join? Bulong ni kamahalan. Saka din ito umupo sa tabi ni Luke. Sure, Daddy. Look, Mommy Chelsea and I made this. You must taste this, Daddy. Nito at ipinida pa ang ginawa naming hotcake. Kunwari pa'y sarap na sarap si kamahalan habang tinitikman ng pagkain. Wow, ang sarap naman. Good boy. Next time, teach me how to make this, okay? Nito habang hawak-hawak ang kamay ko na nasa likod ni Luke. Ngumiti pa ito sa akin saka ako kinindatan. No problem, Dad. Mommy Chelsea will teach you, not me. Hagikik pa nito habang kumakain. Gusto mo ba ng maiinom, kamahalan? Tanong ko sa kanya. Bigla namang nagsalubong ang kilay nito. Natawa na lang ako nang lumapit sa ref. Oo na, Daddy. Anay ko dito saka ibinigay ang baso ng tubig sa kanya. Hinila naman ako nito paupo sa kandungan niya. Andito ang anak mo, nakakahiya oh. Turan ko sa kanya. Bali wala naman ako nitong niyakap sa bewang. He doesn't care, Mommy. I missed you. Anay nito saka ako hinalikan sa pisngi ko. Para namang ang tagal naming hindi nagkita, 4 na oras lang naman siya sa trabaho niya at umuwi agad. Sweet! Pareho pa kaming napangiti ni kamahalan nang magsalita si Luke, na nasa tabi na pala namin. Nakangiti itong nakatunghay sa amin ng daddy niya. Haha, tingnan mo, he doesn't care pero pinansin tayo. Natatawang saad ko sa kanya. Luke, gusto ka makausap ng mami mo. Ang yaya nito na sumulpot sa kusina. Bigla namang nawala ang ngiti sa labi nito at napanguso pang tumayo sa upuan niya. Go on, talk to your mom. Saad sa kanya ng daddy niya. Tumalima naman ito at nagtungo sa guest room.
Gusto ko si Luke, sabi ko kay kamahalan. Kunot noon naman ako nitong tiningnan. What? Ipagpapalit mo na ako kay Luke? Nakalabing turan nito sa akin. Kinurot ko pa ang pisngin nito saka natawa sa sinabi niya. Ang seloso masyado. Anak mo yun, okay? Gusto ko siya dahil ang bait niya. Kagaya sa'yo. Sabi ko sa kanya saka ginawaran ng mabilis na halik ang labi niya. But I'm still your first love, right, Mommy? Tanong nito saka ako niyakap ulit ng mahigpit at hinalikan ng leeg ko. Oo naman, first and last love, ganun. I love you, Mommy ko. Saad niya. I love you too, Daddy. Sorry na agad. Masanay ako dun eh. Natatawang ani ko sa kanya. Paano nagsalubong agad ang kilay nito sa akin? Ang kulit eh. Hindi ka pa ba dadatnan, Mommy? Maya-maya ay tanong nito sa akin. Kahapon pa ako nag-aantay. Dapat kahapon meron na. We should go to the clinic para magpa-check up. Para pag wala pa din, we can do it again hanggat makabuo tayo. Seryosong sabi nito sa akin. Ramdam ko at kita ko sa mga mata ni kamahalan kung gaano niya kagustong magkaanak na din kami. Alam ng Diyos kung gaano ko din kagusto. Kung ito lang ang magiging dahilan para tuluyan kong mapasaya ang mahal ko. Kahit hindi pa ako nito inaayong pakasal sa kanya. Wag na muna siguro, Daddy. Antayin na muna natin, baka late lang ako. Ngumuso naman ito sa akin at sumubsob sa leeg ko ulit. Excited na kasi ako na magkalaman ito, Mami ko. Para may baby na din tayo. Bulong nito sa akin habang hinihimas ang tiyan ko. Ang sarap lang talagang isipin na siya pang mas excited kesa sa akin na magka-baby na din kami. Kung pwede nga lang ngayon agad ay may tumubong bata sa loob ng tiyan ko eh. Oh, Herman, ikaw pala. Pasok at nasa kwarto si kamahalan. Bungad ko nang mapagbuksan ko si Herman. Hi, long time no see, Chelsea. Musta? Okay naman, ikaw. Busy ka masyado ah. Teka at tatawagin ko lang yung isa. Ani ko dito saka naglakad papunta sa kwarto. Agad nitong ibinaba ang cellphone niya nang makita niya akong pumasok sa kwarto. Hindi ko na lang ito pinansin. Nasa labas si Herman. Ani ko dito at nagtatakang tiningnan siya. Ngumiti lang ito sa akin saka ako hinalikan sa noo ko at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Naiwan naman akong nagtataka. Ilang beses ko na kasing nahuhuli siyang may kausap sa cellphone niya. Dati iniiwan niyang bukas ito. Hinahayaan niya akong gumamit ng phone niya. Pero nitong mga nakaraang araw hindi niya na ito mabitawan. Naglakad na lang ulit ako palabas ng kwarto. Nadaanan ko pa sila Herman na seryosong nag-uusap habang papasok ako sa kusina. Yeah, of course. I know she gonna love it. Ani ni Herman. You sure? I'm sure of it. Halos humaba pa ang leeg ko para lang mapakinggan ang pinag-uusapan nila habang nagagawa ako ng sandwich para sa kanilang dalawa. Baka magalit ang misis mo. Bulong ni Herman na hindi naman nakatakas sa pandinig ko. Anong pinag-uusapan ng dalawang ito? Magalit? Sinong misis? Ako lang naman ang girlfriend ni Cody. I don't know. Wait. Ani nito nang makita niyang palapit ako sa kanila. Tiningnan ko pa siya ng masama nang ilapag ko sa center table ang tray na dala ko. Thank you, Mommy. Thank you, Chelsea, for the snacks. Hindi ko na lang ito pinansin at nagpasok ulit ako sa kwarto. Nakakapanghinala naman ang ikinikilos ng dalawang iyon. May sekreto ba sa akin si Cody? Naku, humanda ka sa akin kapag nalaman ko lang na may kalokohan kang ginagawa sa akin. Hindi ko na malaya na nakaidlip na pala ako sa kama habang nag-aantay sa kanya. Nagising lang ako nang maramdaman kong may humahalik sa tabi ko. 8 p.m. na, Mommy. Wala ka bang balak kumain? Malambing na tanong nito sa akin. 3 oras na pala akong nakatulog. Seryoso ko siyang tiningnan. Wait, why are you staring at me like that, Mommy ko? Magsabi ka nga, Cody. Ano yung pinag-uusapan niyo ni Herman kanina? Ako ba niloloko mo? Hindi ko mapigilang tanong sa kanya. Tumawa naman ito sa akin na lalo kong ikinainis sa kanya. Pinalo ko pa siya sa braso niya. May nakakatawa, ha? Oh, sorry na. Mommy, natawa lang ako sa tanong mo. Where did those words came from? Of course I'm not. Bakit naman kita lolokohin? Ano nga yung pinag-usapan niyo ni Herman kanina? Tapos hindi mo pa mabitawan yung cellphone mo. Bakit? May textmate o callmate ka na kaya ganon?
Naku, pag malaman ko lang, hindi ko na natuloy pa ang litanya ko nang bigla nitong yakapin ako ng mahigpit. Ang tagal pa bago ako nito pinakawalan. Alam mo, mami ko, kahit kailan hindi sumagi sa isip ko na lokohin ka, okay? Stop thinking those nonsense. Wala namang katuturan. Mahal kita. Alam mo yon. Bakit pa ako maghahanap ng iba kung sa'yo palang sobra na? Paliwanag nito sa akin. Pero hindi eh. Ramdam ko talaga may hindi ito sinasabi sa akin. Humanda ka talaga sa akin, Cody, pag nalaman ko lang ang ginagawa mo. Naku, tinignan ko na lang siya na nagdududa pa rin sa kanya. Okay, let's eat. Gutom na din ako. And I'm sure na gutom lang yan, mami ko. Let's go.